Talagang ginalit ng husto ng Iran si US President Donald Trump sapagkat merong demand si President Donald Trump na ang Iran sa publiko ay i-anunsyo na bukas na ang Strait of Hormuz at mangako na hindi na sila magsasagawa ng pag-atake sa mga barko na dadaan sa naturang strait. Pero sa halip na sundin ito ng Iran, matindi pa ang ginawa ng Iran na siya namang ikinagalit ng gusto ni President Donald Trump. Ano ba ang ginawa ng Iran? Pag-usapan natin yan sa videong ito. Pero bago ang lahat, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, wala namang sigurong kawalan kung samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 13, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Magbibigay tayo ng update sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na ang presidente ng Amerika na si President Donald Trump ay nagdemand sa Iran na kinakailangan sa publiko ay mag-anunsyo ang Iran na bukas na ang Strait of Hormuz at kinakailangang mangako na hindi na magsasagawa ng pag-atake sa mga barko na dadaan sa naturang strait. Marahil nais itong gawin ni President Donald Trump sapagat si President Donald Trump lamang ang laging nagsasabi na ang Strait of Hormuz ay bukas na at malaya lahat ng mga barko na dadaan dito. Pero ang mga nangyayari ay taliwas sa kanyang mga pahayag. Sinasabi ni President Donald Trump na bukas ang Strait of Hormuz, sinasabi naman ng IRGC na ito ay sarado. Sinasabi ni US President Donald Trump na malaya na ang mga barko na dadaan dito pero kapag may dumaan, tinatarget ng Iran. Kaya naman, galit na galit ang presidente ng Amerika at nagsagawa ng malakihang pag-atake sa Iran. Marami ang nasawi, marami din ang sugatan. Marami sa mga base militar ng Amerika ang tinarget naman ng Iran. Winasak ng Amerika ang maraming air defense system ng Iran, ang kanilang coastal surveillance, maging ang kanilang mga daungan at imbakan ng mga drones at meron pang napaulat na ang susunod na gagawing pag-atake ng Amerika ay aatakihin na nito ang mga power plant ng Iran, kanilang desalination at ang kanilang nuclear facilities na nalalabi. Sa paghiganti naman ng Iran ay tinarget ng Iran ang mga base militar ng Amerika na nasa Jordan. Hindi rin nakaligtas ang kanilang base militar na nasa Bahrain, maging nasa Kuwait ay hindi pinalagpas. Kumpirmado, meron ding mga nawasak. Merong mga missiles ang Iran na hindi nasalag ng air defense system ng Amerika, sanhi ng matinding damage. Naggalit din ang Cyprus sa Iran sabagat merong isang Cyprus flag container ship na dadaan sa Strait of Hormuz at nangako ang Amerika na magsasagawa sila ng pag-escort upang malaya itong makadaan o makalabas ng Strait of Hormuz. Pero mga kaibigan, ang malubha, tinira ito ng IRGC at hindi nasalag ng air defense system ng Amerika ang naturang pag-atake. Kaya sa pulang target, wasak ang barko, nasira ang engine, dahilan kung bakit naglundaga na ang mga crew nito. At isa pa sa mga problema, isang crew ng India na sakay ng naturang Cyprus flag vessel ang nawawala. Wala pang pahayag dito ang India kung ano ang kanilang sasabihin tungkol sa naturang pag-atake. Ayon sa mga ulat, sa pahayag ng Iran, ginawa nila ang pag-ataking ito bilang paghihiganti sa mga ginawang pag-atake ng Amerika mismo sa loob ng Iran. Sabagat ang Amerika kasi ay nagsagawa ng pag-atake at sapul ang 140 na targets
sa loob ng Iran. Naglabas ng pangako si President Donald Trump na patuloy silang magbabantay sa Strait of Hormuz at upang mapangalagaan lahat ng barko na dadaan dito. Dagdag pa ng Amerika, ganito ang kanilang sinabi, Iran does not control the Strait of Hormuz. Yan ang kinumpirma ng US Central Command. It remains an international waterway. Iginigiit ng Amerika na walang dapat magmay-ari ng Strait of Hormuz at kinakailangang maging kapaki-pakinabang ito sa lahat ng mga bansa na kakailanganin ang strait na ito. Ito naman ang pahayag ng Iran. Ayon sa kanila ang Strait of Hormuz at meron silang karapatan at meron silang desisyon at kung ano ang kanilang napagdesisyonan, yun ang dapat mangyari. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, dapat bang ariin ng Iran ang Strait of Hormuz o dapat ito ay para sa lahat? At nang sa ganon, lahat ng mga bansa ay makinabang nang hindi na kinakailangang magpaalam pa sa Iran kung sila ang dadaan. Meron pa ngang napaulat na di umano mag-i-impose ng toll ang Iran sa lahat ng mga barko na dadaan dito. Pero wala pang opisyal na pahayag ang Iran kung ito ba ay kanilang itutuloy. Matindi rin ang galit ng Jordan sapagkat ginamitan pala ng Iran ng ballistic missile ang Jordan at ang target mga kaibigan, military ng Amerika na nasa loob ng bansa. Lubha raw itong delikado at ito raw ay malinaw na paglabag sa kanilang teritoryo. Marami na namang mga bansa sa Asia ang nagrereklamo dahil sa ginawa ng Iran na pagsara sa Strait of Hormuz. Naghahanda naman ang maraming mga negosyante dahil malaki ang possibility na muli na namang aakyat ang presyo ng gasolina at krudo. Nako, malamang mga kaibigan dito sa ating bansa. Alam nyo na dito sa ating bansa ay napakabilis magtaas ng presyo ng gasolina at krudo kahit hindi pa man nakakarating sa bansa ang langis na apektado ng naturang gera. Yung mga stocks ba ang ibig kong sabihin, tinataasan na ng presyo. Meron ding ibang mga negosyante, hindi naman lahat pero marami talagang mga negosyante na talagang mapagsamantala. Kapag nagtaas ang presyo ng gasolina at krudo, napakabilis rin nilang magtaas ng presyo ng kanilang mga negosyo. At kapag nagbabaan naman ang mga presyo ng gasolina at krudo, ay hindi na babalik sa dating presyo ang kanilang mga itinaas na presyo. Ang talagang pinakalugi ay tayong mga consumer. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Middle East, sa Israel, sa Amerika o kung meron man sa Iran, ay mag-ingat po kayo. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. At by the way mga kaibigan, pasubscribe naman. So hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!